Napalingon kina Chantal at Sid ang tita Janice niya saka napatingin uli sa kanya. Are you sure na? Tita, matagal na yon. Siguradong hindi tatanggapin ni Andy ang trabaho rito kung hindi pa siya nakaka-move on. Right, Andy? Si Chantal na ang sumabat sa kanila. Bago pa may makapagsalita sa kanila ay lumapit na ito kay Sid. Happy birthday, babe! Inilapit nito ang cake na sinindihan na ang kandilang nakapatong doon. I blow it for daddy! Biglang sigaw ni Ivan. Nakangiting kinarga ni Sid ang bata para itong humihip ng sindi ng kandila. Thank you. Iyon lang ang sinabi ni Sid kay Chantal. Binalingan siyang muli ng mama ni Sid. I was in Europe most of the time dahil kay Ivan. Sa tuwing umuuwi ako ng Pilipinas, gustong-gusto kong makausap ka ng masinsinan. Pero lagi ay out of town ka. Busy ka na nga pala sa trabaho mo. 7 taon. Pero yung mga tanong at panghihinayang ko sa inyong dalawa ng anak ko ay nandito pa rin. Mahinang-mahina ang boses ng mama nito sa takot na marinig iyon ni na Chantal. Malungkot ang mukha ng tita Janice niya, na hinawakan pa siya sa pisngi. Hinawakan niya ang kamay nito na nasa pisngi niya pa rin. Ngumiti siya ng tipid. I'm sorry din, tita. At hindi rin ako nakagawa ng paraan para makausap kayo ni na tito. Kahit ganito po ang nangyari sa amin ng anak niyo, ay hindi ko naman kayo makakalimutan bilang pangalawang pamilya ko pa rin. Niyakap siya nito. I still wish you would call me Mama Andy. Anak pa rin ang turing ko sa'yo. Bulong nito sa tenga niya. Napayo kong iniyakap niya na rin ang 2 braso sa babaeng itinuturing niya pa ring ina. Nang mapatingin siya kay Sid ay nakita niya uling nakatitig ito sa kanya. Mabilis na binawi niya ang tingin dito. Saka kumalas na rin sa pagkakayakap sa ina ng lalaki. Lola, mano po. Kinuha ni Ivan ng isang kamay ng babae saka nagmano. Pareho pa silang napangiti sa ginawa ng bata. You're big na agad. Ilang araw pa lang na hindi tayo nagkita. Lola missed you so much. Yumuko pa ang babae para yakapin ang bata. Lola, Daddy bought me a new toys. Let's go to my room upstairs. Hinila na ng bata ang lola nito para umakyat sa kwarto. Natatawa na sumunod na lang din ang babae. Ang yaya ng bata ay umakyat na rin kaya't silang 3 na lang ang naiwan sa sala. Kinuha ni Sid ang cake sa kamay ni Chantal. Saka inilapag iyon sa mesa. Samahan mo ako sa palengke. Bibili ako ng lulutuin sa birthday mo. Masayang sabi ni Chantal sa lalaki. You shouldn't siya. Hindi nga ako lumawas ng Maynila because I just want to celebrate my birthday in a simple way. Napalis ang ngiti sa mga labi ni Chantal. Agad na umalis siya sa harap ng mga ito. Lumabas siya para tingnan na lang din ang dumating na order niya kanina para sa bahay ni Sid. Binibilang na niya ang mga kagamitang dumating. Ilang minuto lang ang lumipas nang makita niya nang lumabas si Chantal na hindi maipinta ang muka. Huminga pa ito ng malalim ng ilang beses habang nakapamewang. Agad na ibinalik niya sa mga gamit ang mga mata. Wala siyang panahong makiusyoso sa nangyari sa dalawa. Hindi niya pa rin nakikitang suot ni Chantal ang engagement ring nila ni Sid. At base sa sinabi ni Sid kanina na canceled ang wedding, ibig sabihin lang nun ay hindi pa rin nagkakaayos ang mga ito. Hindi pa niya gustong bumalik sa loob kaya pumunta siya sa likod kung nasaan ang garden ng lalaki. Tiningnan niya na lang din iyon para makapagbigay na siya ng mga suggestions ng design para roon. Nasa isang sulok siya at busy sa pagsusulat ng mga naisip na design nang bumukas ang sliding door ng bahay papuntang garden galing sa loob. Lumabas doon si Chantal kasama ang mama ni Sid. Sid is so hard-headed. Ma-pride po ang anak niyong yon. I already said sorry. Nabigla lang naman ako dun sa mga sinabi ko. Sa inis ko ay ibinalik ko ang singsing sa kanya. At sinabing hindi matutuloy ang kasal kapag hindi niya susundin ang gusto ko. Nagsorry na ako, ma. Pero nagmamatigas pa rin siya. Nagsusumbong na sabi ni Chantal sa babae. Matagal bago sumagot ang mama ni Sid. Ayaw ni Sid nang hinahamon siya. Kilala mo naman na siguro ang ugali ng anak ko. But ma, nagsorry na po talaga ako. Can you help me convince him na ayusin na namin ang away namin so we can start planning for our wedding next year? Hinawakan pa ni Chantal ang kamay ng mama ng lalaki. Bumuntong hininga ang tita Janice niya. Do you love my son, Chantal? Of course, ma.
Hindi ba't sinabi ko na po sa inyo na bago pa yung peking kasal nila ni Andy kami na talaga ni Sid ang magkarelasyon? He asked me to marry him bago niyo pa sana ipakasal sa pinsan ko. We love each other so much. Kaya nga kami na uli ngayon. Then have faith in that love. Hindi ko na kasi hawak ang puso ng anak ko. Ayoko nang panghimasukan ng mga desisyon niya sa buhay. Natuto na kami dati. Nang mapapatingin na sa gawin niya si Chantal ay mabilis na tumalikod siya. Muntik pa siyang matumba ng bumangga sa katawan ni Sid. Mabuti na lang at nahawakan agad siya nito. What are you doing here? Bakit nga ba ganun lagi ang tinging ibinibigay nito sa kanya? Naaasiwa siya lagi kapag tinitingnan siya nito na para bang wala itong balak na lubayan siya ng mga mata nito. I was checking the garden para alam ko kung anong bagay na design doon. Hindi ito sumagot at hindi pa rin siya binibitiwan. Siya na ang kusang pumiksi para tanggalin nito ang mga kamay sa balikat niya. Take the rest of the day off. You can come with us. We'll just have a simple lunch to celebrate my birthday. Thanks, but no. May pupuntahan na lang din ako. Mabilis ang ginawa niyang pagtanggi. Para siyang hinahabol na bumalik na sa loob ng bahay ng lalaki. Kukunin na lang niya ang ibang gamit niya saka magpapaalam ng maayos sa mama nito. Bit-bit na niya ang mga gamit nang makita siya uli ng ina ni Sid. Saan ka pupunta, Andy? Nagtatakang tanong nito. Hindi po muna ako pagtatrabahuhin ni Sid ngayon, kaya may pupuntahan lang din po ako. I was hoping you could eat lunch with us. Hinawakan na nitong isang braso niya. Nakatanggap kasi ako ng tawag sa isa pang kliyente. Promise po, after this ay ako nang pupunta ng Manila para sa lunch or dinner natin, tita. I remember that you're always present sa tuwing birthday ni Sid. Bagamat nakangiti ang babae ay malungkot naman itong nakatingin sa kanya. Tumingin na lang din siya dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot. Madalian ang ginawa niyang pagpapaalam kay Sid. Sinadya niyang andoon si Chantal at ang mama nito na magpaalam siya para wag na uli itong magtanong or mangulit pa. Hindi niya alam kung bakit para itong buntot na nakasunod lagi sa kanya. Iniisip niya na lang na bukas ay balik Manila na uli ang lalaki, kaya't makakapagtrabaho na uli siya ng maayos. Nang makaalis siya sa bahay ni Sid ay dumiretso sa sabayan sakay na ng kotse niya. Nakagawian na niyang bumili ng cake para dalhin sa puntod ng anak kapag birthday ng ama nito. Dati ay may pag-greetings pa na happy birthday Sid at I love you ang cake na binibili niya. Ngayon ay blanco na lang iyon. Bumili rin siya ng 3 balloons gaya ng dati. Bit-bit ang kahon ng cake at balloons ay dumiretso na nga siya sa puntod ng anak. Nang mailapag ang cake doon ay nilinis pa niya ang ibabaw ng puntod. Hello anak, birthday na naman ng daddy mo. Heto at may bit-bit akong cake para pagsaluhan natin. Kinuha niya ang paper plate na binili. Binuksan niya ang cake saka nag-slice ng 2 piraso. Inilagay niya ang bawat isa sa 2 paper plate sa harap. May pinasadya siyang mauupuan sa harap ng puntod nito. Marble ang nicho at ang sahig sa loob. Mukha iyong isang maliit na mausoleum. Dumating na pala ang daddy mo anak. Sorry ha, at hindi ko man lang siya madala rito. I'm sorry if hindi man lang kita maipakilala kahit kanino. Bigla na lang siyang humagulgol. Hindi niya kayang ipakita ang paghihirap ng dibdib niya sa labas. Tanging sa puntod nito niya na ipapakita ang tunay na saloobin. Ipapakilala rin kita sa lolo't lola mo, anak. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. I'm sorry kung tinatago kita sa lahat kahit na wala ka na. Patawad, anak. Hinayaan niyang bumalong ang mga luha sa mga mata niya. Dahil kapag umalis na uli siya roon ay itatago na naman niyang damdaming yon. Nakatakip sa mukha niya ang 2 palad na para bang iniipon ng mga luhang ibinubuhos ng mga mata niya. Andy? Bigla siyang natigilan. Tumigil siya sa pag-iyak dahil baka nakaringgan niya lang iyon. Andy, sino ang nakalibing dyan? Natatakot siyang lingunin ng may-ari ng boses na yon. Bakit andun si Sid? Mabilis na napatingin siya sa pangalan sa puntod. Mabuti na lang at tanging pangalan ng anak ang nakalagay doon at walang apelyido. Natatakot kasi siyang baka may makakita at mapansin ang apelyido at mabanggit pa iyon sa pamilya ng lalaki. Iyon lang kasing private cemetery sa lugar na malapit sa kanila. At alam niyang andun din nakalibing ang ibang mga kamag-anak ng lalaki. Who's Kate Kincaid? Naramdaman na lang niya ang paglapit ni Sid sa kanya. Binasa nga nitong pangalan sa puntod. Napalunok siya. Biglang umatras ang mga luha niya.
May kung anong bara sa lalamunan niya. Ayaw na niyang alisin tuloy ang mga kamay na nakatakip sa mukha niya. Kaninong anak yang iniiyakan mo? Dugtong na tanong nito. Napahugot siya ng hininga ng unting-unting alisin ng mga kamay sa mukha. No, she will never tell Sid the truth. Kahit ibitin pa siya ng patiwarik. Inayos niya muna ang mukha bago siya tumayo para harapin ito. Sinusundan mo ba ako? Imbis na sagutin ang mga tanong ni Sid ay may kalakip na pagdududa ang klase ng pagtatanong niya sa lalaki. Tinitigan nito ang mukha niya. Alam niyang mugtong-mugto ang mga mata niya at hindi na niya tinangkang itago iyon dito. Nakita na rin naman ito ang pag-iyak niya. We were on our way to Mang Belen's restaurant to have my birthday lunch. When I saw a glimpse of you, you were holding a cake and balloons. Tumingin pa ito sa bukas na kahon ng cake at balloons na nasa itaas ng nicho ng anak. I was assuming that those were for me, since it's my birthday. Akala ko'y nagbagong isip mo. I tried calling you but you were not answering your phone. So bumaba ako ng sasakyan and I let Mama drive the car. Sabi ko ay susunod na lang tayo. Paalis ka na rin kaya hindi na kita naabutan so sumakay ako ng tricycle para pasundan ka. So here I am. Kanina ka pa nakatayo riyan? Agad na tanong niya. Natatakot siyang baka narinig nitong lahat ng sinabi niya sa puntod ng anak. I waited for a few minutes bago kita sinundan dito. Because maybe you need some privacy. I saw you talking as if you were with someone. You sliced and ate the cake. Then I saw you crying. You were crying so much na naririnig ko na ang hagulgol mo kung saan ako nakatayo. So I got worried at pinuntahan na kita rito. Matagal na pinag-aralan niyang mukha ni Sid. Gusto niyang makasiguro na wala nga itong narinig sa mga sinabi niya kanina. Nang makitang mukhang nagsasabi naman ito ng totoo ay sakalang siya nakahinga ng maluwag. Based on the year I see on the grave, bata ang nakalibing dyan. He died the same day he was born. So kaninong anak ba siya? Bakit grabe ang iyak mo? Nandun na uli ang curiosity sa boses nito. Agad na binawi niya ang tingin dito. Lumapit siya sa puntod para ligpitin ang paper plates na andon. Ibinalik niya sa loob ng kahon ng naiwang cake at hinayaan ng isang paper plate na may slice ng cake. Anak ng isa sa mga kaibigan ko. She asked me to bring a cake and balloons sa puntod ng anak niya because she is not here. I just remembered how painful it was for my friend to lose her son on the same day she gave birth to him. I was there nung manganak siya, so I witnessed her pain. Kusa na lang iyong lumabas sa bibig niya. Wala siyang narinig na salita mula kay Sid. Naramdaman niya na lang na nasa tabi na niya ito. Nang lumingon siya ay nakita niyang titig na titig ito sa nakasulat sa puntod. Halos magkapareho lang sila ng birthday ni Ivan. Actually, hindi ko talaga alam kung anong petsa ipinanganak si Ivan. Hindi ko na nagawang itanong yun sa matandang nag-iwan sa kanya sa akin. Kaya sinunod ko na lang ang date nung araw na ibinigay sa akin ng anak ko. Nanatiling nakatingin si Sid sa puntod. Matagal na napatitig siya rito. Magkahalong lungkot ang sayang nararamdaman niya sa narinig. Alam ba ni Ivan? Naisip niyang itanong. Sakalang tumingin sa kanya ang lalaki. I don't know how to tell him. Isa pa anak naman talaga na ang turing ko sa kanya. Maybe if nasa tamang edad na siya ay saka ko sasabihin. Tumangutango lang siya. Pareho pa silang nagulat sa biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Maganda naman kasi ang panahon kanina. Kaya't hindi nila inaasahan ng malakas na ulan na iyon. I don't think I can make it to my own birthday lunch. Casual na sabi ni Sid na napatingin sa labas. Kinuha nitong phone sa kamay tinawagan. Ma, wag niyo na akong hintayin. Ang lakas ng ulan at wala akong dalang sasakyan. Kumain na kayo riyan. Sa bahay na lang po tayo magkita uli. Narinig niyang sabi ni Sid. Wala nga silang choice kundi hintayin tumila muna ang ulan. Siguradong mababasa sila kapag aalis sila doon. Yes, I'm with Andy now. Tumingin pa si Sid sa kanya nang sabihin iyon. What? No, just tell Chantal na okay lang ako. Hindi niya ako dapat sunduin. Umupo na lang din siya uli habang napapatingin sa malakas na ulan sa labas. Nang maibaba na ni Sid ang phone ay narinig pa niyang pagbuntong hininga nito. Nakakailang ang katahimikan. Nanatili naman sa ibang direksyon ng ulo niya para huwag muling magtama ang mga mata nila ng lalaki.
So why did your friend let you bring cake and balloons here today? Hindi pa naman birthday ng anak niya. It's her birthday today. Walang gatol na sagot niya. Oh, so magka-birthday pala kami. Sino nga ang kaibigan mo? Kilala ko ba? Kilala ko naman halos lahat ng mga naging barkada mo rito. Napahinga siya ng malalim. Look, Sid, I get it. Na-stuck tayo pareho rito. Wala tayong choice kundi manatili muna rito. But pwede bang let's not pretend na katulad pa rin tayo ng dati? We can just wait for the rain to stop in silence. May halong inis na ang boses niya. Defense mechanism niya yon. Tumingin lang ito sa kanya. Parang nagde-decide kung sasabihin ang gusto nitong sabihin. Before I flew to Europe, the next day, after that old woman gave me Ivan, naisip kong kailangan ng sanggol ng kompletong pamilya. Pinaprocess ko ng papers para ampunin siya. Ilang araw na lang din yon bago ako lumipad ng Europe. I went to your parents' house, thinking andun ka. Ang mami mong humarap sa akin. I didn't know that time na may pinagdadaanan siya. When I asked her kung nasaan ka because I want us to talk. Gusto kong pakinggan ang paliwanag mo. I was willing to give you a chance to explain. Humigit ito ng hininga muna. Habang nagsasalita ay hindi na siya nito tiningnan. Nakapamulsa ang dalawang kamay nito sa pantalong suot. Namimilog ang mga mata niyang naghihintay ng karugtong ng sinasabi nito. Wala kasi siyang alam na pumunta ito sa kanila. Nang mga panahong yun ay nasa bahay siya ni Chantal sa Tagaytay at nalulunod ang sarili sa pagluluksa sa pagkawala ng anak. Your mom suddenly kneeled in front of me at todo ang paghingi ng tawad para sa'yo. I was shocked. Wala naman kasi akong pinagsabihan sa dahilan ng paghihiwalay natin. Not even my parents or even Chantal. Hindi ko kailanman binanggit kahit kanino. Saka ito lumingon sa kanya na malungkot ang mukha na parang nasasaktan uli. Hindi alam ni Chantal? Iyon ang tumatak sa utak niya. Pero bakit nung kinumpronta siya ng pinsan niya ay alam na alam nito ang pangyayaring yun? Bigla may bumangon na hinala sa utak niya. Akala ko ay ikaw mismo ang nagsabi sa mga magulang mo kaya alam ng mami mo. Then she showed those pictures. Narinig pa niya ang pagsinghap nito nang banggitin iyon. Pictures? Halos hindi lumabas sa bibig niya iyon. Alam na niya kung anong pictures ang tinutukoy ni Sid. Pictures of you and that bastard. Kahit mahina ang pagkakasabi nun ng lalaki ay nagtatagis naman ang mga ngipin nito sa huling sinabi. Napatawa ito ng pagkakabang napailing-iling. Bigla akong nakalimutan ng mami mo sa harap ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko nun. Hindi ko na naisip na hindi ko bahay yon. Sa sobrang galit na nararamdaman ko, sinuntok ko ang pader ng bahay nyo. Tumawa uli ito ng pagak. Napalunok siya. Napansin nga niya yung crack sa dingding nila.